Mukhang masarap yan, mami. Siyempre. Luto mo eh. Thank you. Healthy fried rice nga lang ang bala kong lutuin ngayon, pero dahil meron akong bagong pan, nakaisip na naman ako ng bagong paraan ng pagluluto. Bali, ayan, gagamit lang tayo dito ng eggs at kumuha na rin ako ng frozen broccoli at carrot at nagdagdag na rin ako ng meatloaf. Sa mga gulay naman natin, kailangan lang natin hiwain ng maliliit. Dahil naisip ko magluto ng healthy fried rice, ayan ang naisip kong ilagay ang carrot at broccoli. Yan din kasi yung meron akong stock sa freezer. Nagdagdag na rin ako ng meatloaf. Nako, hindi tayo magla-luncheon meat ngayon dahil medyo naubos ang budget sa pag-check out. Dahil fried rice ang bala kong lutuin, hindi dyan mawawala itong egg. Tinimplahan ko lang yan ng asin at black pepper. Pwede na rin ito mga sangkap ko, kaya tara na magluto na tayo ng fried rice. Lagay muna ako dyan ng butter at sinunod ko na rin itong meatloaf. At dahil meron akong bagong pan, ayan, sinipag na naman si Mami Beth nyo gumawa ng masarap na bento baon para kay Ate Indy. Susunod na rin natin dyan itong carrot at broccoli at isasangkot siya lang natin yan saglit. Kung saing pa nga itong kanin natin dahil laging bagong kanin naman ang pinapabaon ko kay Ate Indy. Yung araw pa lang kasi nagluluto na ako at ang lunch pa nga nila sa school 12 pa. Kaya naman para siguradong hindi masisira, bagong kanin lagi. At ayan, tignan nyo naman, napakasarap ng ating fried rice. Lamig ko lang muna yan saglit dahil imumold ko naman yan dito sa plastic ng yelo. Mumold ko lang yan ng pabilog at ayan, nakagawa ako dyan ng 4 na peraso. At ito na nga, gagawin natin kakaiba itong ating fried rice gamit itong ating bagong pan. Non-stick naman ito pero nagpahid pa rin ako ng butter dahil pampasarap din yarn. Lagay lang din ako ng konting amount muna ng egg sa bawat bilog na yan at sinunod ko na rin ang ating fried rice. Yung isang side na may egg lang, itataklob natin doon sa may fried rice para magkorte siyang bilog. Add lang din ako ng egg pa sa sides para talagang perfect ang pagkakabilog. At nandito na nga ako sa second batch ng aking ginagawa, bali uulitin ko lang yung proseso. Dito mahirap gawin mga mi at caring-caring nyo nga rin gawin, kaya naman subukan nyo na din. Dito mahirap pero maglalaan ka lang din talaga ng oras dahil sa mahinang apoy mo lang tululutuin. At katulad neto, para perfect ang pagkakabilog, mag-a-add pa tayo ng egg sa sides at hihintayin niyang maluto. Pero sulit naman ang paghihintay dahil tignan nyo naman at takam na nga kaagad si Ate Indy. O diba, nakakatuwa at ang perfect nga netong nagawa ko. Iniwa ko na rin yan sa gitna para makita kung ano nga yung itsura neto sa loob. Tignan nyo naman, napakasarap naman talaga. Fried rice lang yan, pero tignan nyo, sino ka dyan? Sinong hindi matatakam pag ganito kasarap at kaakit ang baon mo? Para sa bento baon ni Ate Indy, itong plain na lunchbox lang ang aking gagamitin, pero naglagay ako dyan itong wax paper. Nagkasya ko na nga kung ilan na magkakasya at 6 na piraso nga ang aking nailagay. O diba, tignan nyo naman, napakasimple lang dito sa lunchbox, pero napakasarap tignan. Isang bata na naman na masaya at ganadong pumasok sa school. Taste test! Let's Segment natin niluto ni Mami. Mami, perfect po yung egg. Let's try. Sarap yung fried rice. Sakto lang po yung lasa. Perfect! Approve. Approve sa akin. Thank you. Love you. Love you.